Magandang araw mga mag-aaral sa ka-6 na baitang ng Kayawan Elementary School. Ako na naman muli ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6, Binibining Jocelyn F. Mendoza. Muli ay gagabayan at sasamahan ka sa ating most essential learning competency na pahalagahan ng pagtatanggol at pagpapanatili sa karapatang pantao at demokratikong pamamahala. Noong nakaraang aralin, pinag-usapan natin ang mga pagkilos at pagtugon ng mga Pilipino na nagbigay daan sa pagwawakas ng batas militar o ang People Power 1. Makasaysayan ang matahimik at matiwasay na pagkikibaka ng mga Pilipino noong Pebrero 22 hanggang 25, 1986 sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA upang makamit ang kapapayapaang kanilang ninanais para sa bayan. Kilala ang kaganapan na ito bilang EDSA People Power 1. Sino-sino ang mga kilalang personalidad sa EDSA People Power 1? Ito ay sina Fidel V. Ramos, ang Vice Chief of Staff ng Sandatang Lakas at Juan Ponce Enrile, Minister ng Tanggulang Pambansa. Sila ay nanawagan na magbitiw sa pagkapangulo si dating Ferdinand Marcos. Nariyan din si Corazon Aquino, ang pinaniniwalaang nagwagi sa snap election. At si Jaime Cardinal Sin naman, ang leader ng simbahang Katoliko na nanawagan sa mga Pilipino na sama-samang mag-alay ng panalangin para sa kapayapaan ng bansa. Si Claudio Tihangki naman, ang Supreme Court Senior Justice na nangasiwa sa panunumpa ni Corazon Aquino bilang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas sa Club Filipino. At si Salvador Laurel, ang nanumpa bilang Vice-Presidente ng Pilipinas. Ngayon ay dumako tayo sa ating panibagong aralin. Ihanda na ang inyong activity sheet, ballpen, at higit sa lahat ay ang inyong sarili. Makinig kayong mabuti dahil mamaya ay may sasagutan kayong mga ilang gawain. Tara na at simulan na natin. Ano ang karapatang pantao? Ito ay ang mga karapatan mo upang may magamit kang pananggalang sa pang-araw-araw na pakikipagsapalaran mo sa buhay. Ang karapatang pantao ay may malaking may tutulong upang mabigyan ka ng proteksyon laban sa mga tao o grupo ng taong nais mangapi at manamantala. Ang karapatang pantao ay ang payak na mga karapatan at mga kalayaang nararapat na matanggap ng lahat ng mga tao. Ang karapatang pantao ay mga karapatang tinatamasa ng tao sa sandaling siya ay isilang. Ang pagkakamit ng tao ng mga pangangailangan niya tulad ng pagkain, damit, bahay, edukasyon, kaligtasan at iba pang pangangailangan ay nangangahulugang nakakamit niya ang kanyang karapatan. Hindi maaaring mabuhay ang tao kung hindi niya nakakamit ang kanyang mga karapatan. Ano-ano ang mga batayang legal ng mga karapatang pantao? Ang pagkakaroon ng karapatang pantao ay nakabatay sa mga legal na kasulatan o sa mga ginawang batas ng Pandaigdigang Deklarasyon ng Karapatang Pantao o Universal Declaration of Human Rights at ang Saligang Batas 1987 ng Pilipinas. Ang mga legal na dokumentong iyan ang ginawang saligan upang magsilbing sandigan kung sakaling hindi mo matamasa ang iyong mga karapatan bilang tao. Ngayon ay pag-usapan natin ang Pandaigdigang Deklarasyon ng Karapatang Pantao o Universal Declaration of Human Rights. Noong Disyembre 10, 1948, ang pangkalahatang kapulungan ng mga bansang nagkakaisa ay nagsagawa at nagpahayag ng pandaigdigang pahayag ng mga karapatan ng tao. Narito ang mga karapatang ginawa at ipinahayag. Karapatang may panganak ng malaya, karapatan sa buhay at mamuhay sa kalayaan at kaligtasan, karapatang walang sinumang pahirapan o lalapatan ng malupit, di makatao o nakalalait na pagkikitungo na parusa, karapatang kilalanin sa anumang dako bilang isang tao sa harap ng batas, karapatan sa walang pagtatangi ng pangangalaga ng batas, karapatan sa hukumang pambansa, karapatang walang sinumang ipailalim sa di makatwirang pagdakip, pagpigil o pagpapatapon, karapatan sa ganap na pagkakapantay-pantay sa isang makatarungan at hayag na paglilitis,
Karapatang ituring na walang sala hanggang di napatutunayang nagkasala. Karapatang walang taong ituturing na nagkasala sa ilalim ng batas pambansa o pandaigdig. Karapatang walang taong isa sa ilalim sa di makatwirang panghihimasok sa kanyang pananahimik, pamilya, pagtuligsa sa kanyang karangalan at mabuting pangalan. Karapatan sa kalayaan ng pagkilos at paninirahan sa loob ng mga hangganan ng bawat estado. Karapatang malis sa linmang bansa, pati na sa kanyang sarili at bumalik sa kanyang bansa. Karapatang humanap at magtamasa sa ibang bansa ng pagpapakukup laban sa pag-uusig. Karapatang walang sinumang tatanggalan ng kanyang pagkamamayan nang walang katwiran ni pagkakaitan ng karapatang magpalit ng kanyang pagkamamayan. Karapatang mag-asawa at magpamilya. Karapatang mag-angkin ng ari-arian ng mag-isa, gayon din ng kasama ng iba. Karapatan sa kalayaan ng pag-iisip at relihiyon. Karapatan sa kalayaan ng pagkukuro-kuro at pagpapahayag. Karapatan sa kalayaan sa mapayapang pagpupulong. Karapatang makilahok sa pamahalaan ng kanyang bansa. Karapatan na makinabang sa pamamagitan ng pambansang pagsisikap na lubhang kailangan para sa kanyang karangalan at sa malayang pagpapaunlad ng kanyang pagkatao. Karapatan sa paggawa, sa malayang pagpili ng mapapasukang hanapbuhay. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Karapatan sa isang pamantayan ng pamumuhay na sapat para sa kalusugan at kagalingan ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya. Karapatan sa edukasyon ay pagkakaloob ng pantay-pantay. Karapatang makilahok ng malaya sa buhay. Pangkalinangan ng pamayanan upang tamasahin ang mga sining at maghihati sa mga kaunlaran sa siyensya at sa mga pakinabang nito. At karapatan sa kaayusang panlipunan at pandaigdig. Ngayon ay siyasatin naman natin ang mga karapatang pantaong nakalahad sa Saligang Batas ng 1987. Ang karapatang pantao ng mga Pilipino ay maliwanag na kasulat sa Saligang Batas ng 1987. Sa dokumentong ito, ang mga karapatang pantao ay nasa Bill of Rights, sa Article 3, pagboto sa Article 5, deklarasyon ng mga prinsipyo at patakaran ng mga estado sa Article 2, katarungang panlipunan at karapatang pantao sa Article 13, pambansang ekonomiya at patrimonya sa Article 12, edukasyon, agham at teknolohiya, sining, kultura at sports naman sa Article 14. Narito ang mga karapatang pantao ayon sa Saligang Batas ng 1987. Kalayaan sa paghahalughog at pagsamsam, kalayaan sa komunikasyon at korespondensya, kalayaan sa pananalita o pamamahayag, kalayaan sa pagpili ng relihiyon, kalayaan sa paninirahan at paglalakbay, karapatan sa kabatiran, kalayaan sa pakikipagsamahan, karapatan sa pribadong ari-arian, karapatan sa pananagutan sa kontrata, karapatan sa malayang pagdulog sa hukuman, karapatan ng taong nasasakdal o nakukulong, karapatang magpiyansa, karapatan sa nararapat na kaparaanan ng batas o due process, karapatan sa writ of habeas corpus, karapatan sa madaliang katarungan, karapatang huwag magtestigo sa sarili, kalayaan sa pagpigil o pagkulong, kalayaan sa pagkabilanggo ng dahil sa pagkakautang, at karapatan sa batas sa ex post facto o bill of attainder. Ang ex post facto ay batas kung saan binago ang hatol na parusa, at bill of attainder naman ang pagpapataw ng parusa ng walang hukumang paglilitis. Ano-ano ang mga uri ng karapatang pantao? Ang karapatang pantao ay nahahati sa 4. Una ay ang karapatang likas. Pangalawa, karapatang konstitusyonal o politikal. Pangatlo, karapatang sibil at panlipunan. At ang pang-4, karapatang pangkabuhayan. At ang likas ay mga karapatang kaloob ng Diyos upang tayo bilang tao ay makapamuhay ng maligaya. Ang karapatang konstitusyonal o politikal naman ay mga karapatang nakapaloob sa Saligang Batas. Ito ang nagbibigay sa mga mamamayan ng kapangyarihang makilahok sa pamamalakad ng pamahalaan. Ang karapatang sibil at panlipunan naman ay mga karapatan ng bawat individual sa kanyang kapwa, mga karapatang magagamit sa pagtatanggol ng kanyang sarili. At ang pang-4 ay ang karapatang pangkabuhayan. Ito ay mga karapatan ng bawat individual na mapabuti ang kabuhayan ng sarili at mag-anak. Naintindihan niyo ba ang ating aralin? Magaling!
Ngayon ay handa na muli ang inyong sagutang papel at gawin ang mga sumusunod na gawain. Para sa unang gawain, isulat ang mga karapatan ng isang batang Pilipino sa web organizer. Gawin ito sa inyong learning activity sheet. Para sa ikalawang gawain, basahin natin ang panuto. Suriin ang mga sumusunod na karapatan. Isulat ang KL kung ito ay karapatang likas, KKP kung ito ay karapatang konstitusyonal o politikal, KSP kung karapatang sibil at panlipunan, at KP kung karapatang pangkabuhayan. Isulat ang iyong mga sagot, sapat lang. Gawin ito sa inyong learning activity sheet. Unang bilang, karapatang magmahal at mahalin. Pangalawang bilang, karapatang maging ligtas ang sarili at pamilya. Pangatlong bilang, karapatan sa pagkamamamayan. Pang-apat na bilang, karapatang pumili ng propesyon. Panglimang bilang, karapatang mabuhay. Pang-anim, karapatan sa pantay na pangangalaga ng batas. Pang-pito, karapatan sa malayang pamamahayag. Pang-walo, karapatang magkaroon ng ari-arian. Pang-siyam, karapatang paunlarin ang sarili. At ang huli, karapatang pumili ng hanapbuhay. Umaasa ako na lahat ng inyong sagot ay tama. Kung hindi man ito nakuha ngayon, sa susunod nating aralin ay inasahan kong mas lalo nyo pang pagbubutihin. Naway naging makabuluhan ang ating paksa sa araw na ito at naintindihan ninyo ng mabuti ang ating aralin. Muli, ito ang inyong Teacher Jo na nagsasabing, ang kasaysayan ay kayamanan sa ating pagkakakilanlan. Hanggang sa muli mga bata, paalam!